For today's video ay pag-uusapan naman natin ang tragic love story ni na Orpheus at Eurydice. Si Orpheus ay kilala sa Greek mythology dahil sa dalawang rason. Una ay dahil sa magaling siyang kumanta at tumugtog ng lyre o kithara. Pangalawa ay dahil nga sa tragic love story nila ng kanyang asawa na si Eurydice. And yes, it's pronounced Eurydice. Si Orpheus ay anak ni na Calliope na akala ko ay Calliope at ni Apollo. Si Muse Calliope ay ang panganay sa 9 muses na kilala bilang goddess of eloquence and epic poetry. At ito namang si Apollo ay kilala bilang god of the sun, light, music, poetry, and prophecy. Sa talents ng dalawang ito, ano pang ina-expect natin kay Orpheus? Sa kanya na pinamana lahat ng talents, kaya ganun siya kagaling na musician. Pero sa ibang versions ng kwento ni Orpheus, hindi si Apollo ang tatay ni Orpheus, kundi si King Oeagrus of Thrace. Ang basis nila dito ay dahil sa Thrace galing ang lyre. Yun ang place of origin ng instrument na lyre. So siguro kailangan natin ng paternity test, no? Ayun na nga, dahil sa sobrang kagalingan ni Orpheus sa music, yung mga alon ay napapatigil niya, napapahinahon niya, yung mga wild animals ay napapaamon niya, yung tubig sa river ay napapastop niya, pati yung masasamang panahon ay talaga namang, shh, kalma, baby, kalma. Ganun. Ito pa ang patunay na talagang magaling siya sa music. Yung mga bulaklak, kapag naririnig yung music nitong si Orpheus, bumubuka. Yung mga flowers bumubuka. Pati daw yung mga trees na nanigas na, nagkandamatay na, ay nagkakaroon ulit ng buhay. Nabubuhay ulit. So akalain mo yun, no? Kinantahan ka lang, tinugtugan ka lang, tapos bumuka na yung petals mo. Bukod daw sa pagiging magaling ni Orpheus na musician, ay isa din daw siyang dakilang mandirigma. Isa siyang Argonaut o crew ni Jason during the quest for the Golden Fleece. So ang naging major contribution niya ay entertainer siya ng mga sailors at bukod pa doon, kapag umaalon daw o galit na galit yung alon, pinakakalman niya through his music. At isa pa sa major contributions niya talaga sa quest for the Golden Fleece ay yung nagawa nilang makatakas mula sa tempting songs of the sirens. Alam naman natin na ang mga sirens na kapag kumanta sila, nalulure nila yung mga sailors. Alam nila magandang boses, ganon. Pero pag dumating na sila dun sa area ng sirens, namamatay sila, nalulunod sila, o nawawala yung mga bangka-bangka nila o yung mga ship-ship nila, ganun. So paano nagsimula ang love story ni na Eurydice at Orpheus? Ang dalawa ay nag-meet sa Thessaly na isang region sa Greece. Narinig ni Eurydice na may tumutugtog. Sabi niya, for the who ang first na tumutugtog at ang sarap sa tenga. Naging fan si Eurydice ni Orpheus. Kita nyo, kahit ang Greek mythology pinatutunayan na ang artist at ang fan ay pwedeng magkatuluyan. So habang tumutugtog itong si Orpheus ng kanyang lyre, lumapit itong si Eurydice. Sabi niya, ganun. Doon sila nagkainlaban. At nagpakasal sila kaagad. During the kasal, meron na talaga silang nakitang bad omen. So parang, hindi nyo dapat tinuloy ang kasal ninyo kasi may something bad na mangyayari in the future. Ganon. Pero itong si Orpheus sabi niya, tigilan nyo talaga yung mga bad omen na iyan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Bahala na kami sa buhay namin. Basta kami mamumuhay ng masaya. E di, namuhay nga sila ng masaya. Pero, napaikli lang. Kasi one day, itong si Eurydice, pumunta sa kakahuyan at naglakad-lakad doon. Nakita siya ni Aristeus na manyak. Si Aristeus, isa siyang beekeeper. Ibig sabihin, nag-aalaga siya ng mga bees. By the way, si Eurydice ay isang wood nymph. Specifically, a dryad na associated talaga sa trees and forest. Kaya ganun na lamang niya kamahal ang forest and trees. Kaya doon siya lagi namamasyal. Nakita nga siya nitong si Aristeus. Sabi niya, ang ganda naman ng babaeng ito. Tapos nabuhay ang alaga niyang Maya bird sa kanyang sariling forest. Nagkaroon siya ng lust. So sabi niya, umiinit na ang aking mga katawan. Ang ginawa niya, hinabol niya itong si Eurydice. Saka tatakbo nitong si Eurydice kasi syempre may manyak na humahabol. Nakagat siya ng ahas sa paa. Pero tumayo pa rin siya. Pinilit niyang tumayo. At konting steps pa yung ginawa niya. Pero natumba na siya. Tapos nung nakapikit na siya, unti-unti nang nanlalabo ang kanyang mga mata. Nakita niya itong si Orpheus na tumatakbo pa palapit sa kanya. Sabi niya, Eurydice! No! Sabi niya ganun. Habang kalong-kalong nitong si Orpheus, si Eurydice, at itong si Eurydice ay nawawala na ng unti-unti nang nawawala ng malay, ng hininga. Sumigaw itong si Orpheus. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas at bigla siyang kumanta ng saddest song of all the saddest songs.
Nasiraan ng loob itong si Orpheus. Kaya yung mga happy songs niya, yung mga lively songs niya, napalitan lahat ng sad songs, sorrowful songs, lahat na ng mga kanta na sobrang lungkot, sobrang ganun. Pero one day, sabi niya, hindi ako pwedeng tumunganga lang dito at magmukmuk. Kaya pumunta siya kay Zeus. Sabi niya, Zeus, tulungan mo naman, kay gusto kong bumalik sa akin ang aking bana. Sabi ni Zeus sa kanya, ay iho, nagkakamali ka ng pinuntahan, akay hindi naman ruler of the underworld. Ruler of Mount Olympus ako, oo. Pero ako ay God of Sky, ng thunder, lightning, and law. Ayoko paunahan yung kapatid ko kasi baka sabihin niya nakikialam naman ako masyado. Tsaka isama mo na lang to si Hermes. Pumunta na kayong underworld, doon kayo makiusap. By the way, si Hermes ay ang messenger of the gods. Kilala rin siya bilang God of Trade, Commerce, Thieves, Travelers, Sports, and guide to the underworld talaga siya. Lumabas itong si Hermes sa Let 2014. Naalala ko. Eto na nga, bumaba sila ni Hermes sa underworld. Tapos nakita nila si Charon. Si Charon ang transporter ng souls ng mga nagkandamatay from the world of the living to the world of the dead. Pero itong si Charon ay nababayaran. Maglalagay ka ng coins doon sa bibig niya, tapos itatransport ka na papunta doon sa gate of the underworld. Parang tumatanggap siya ng payment. Pero nung itong si Orpheus ang bumaba sa underworld at nakita sila, tinugtugan siya ni Orpheus. At sabi ni Charon, pare na soften yung heart ko dyan sa tinugtog mo. Sige, libre na kitang i-transport. Sumakay ka na sa boat ko, tapos itatransport na kita sa Styx na River of the Dead. Nung makarating naman sila sa gate of the underworld, ay naando namang nakabantay si Cerberus na isang aso na may 3 ulo. So sabi ni Cerberus, hindi ka naman basta-basta makakapasok dito hanggat hindi ka dumadaan sa akin. Kailangan mo akong kalabanin, ganun. So, hindi siya sinagot ni Orpheus, bagkus ay tumugtog ulit siya ng kanyang lyre. Dahil sa sobrang soft and sweet and melodious ang pagkakatugtog ni Orpheus, natulog itong si Cerberus. In short, nakapasok itong sina Orpheus at Hermes doon sa kingdom ni na Hades at Persephone na kilala bilang King and Queen of the Underworld. So nagulat itong si Hades at si Persephone. Sabi niya, ikaw Orpheus, ikaw na mortal ka. Anong ginagawa mo dito sa Underworld ka? Hindi ka pa naman patay. Sabihin mo kung anong pakay mo. Anong sadya mo dito? Dahil kung hindi ka magsasabi ng totoo, ikaw ay patatapon ko sa Tartarus. Ang Tartarus ay ang darkest and deepest place in the underworld. So kapag tinapon doon ang enemies or yung mga pasaway na tao, wala nang balikan. So doon ka na talaga forever. Umamin itong si Orpheus sa sadya niya. Andito ako kasi magmamakaawa ako sa inyo na sana ibalik nyo na sa akin ang aking asawa. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Gusto ko siyang sunduin dito sa inyong kaharian. Tapos itong si Orpheus, bigla siyang kumanta. Kumanta siya habang tumutugtog ng kanyang lyre. Lahat ng mga nilalang doon sa underworld ay napatigil. Nakinig sila kay Orpheus. Pati sina Hades at Persephone ay talaga namang nakinig. At yung kinanta nitong si Orpheus ay ang pinakamalungkot na kanta sa lahat ng mga malulungkot na kanta. So sabi ng mga nilalang doon sa underworld, kawawa naman itong taong ito. Tapos si Hades hindi niya namalayan na tumulo na rin pala yung kanyang iron tear. Nakita siya ni Persephone. Tapos sabi ni Persephone, alam mo, parehas lang tayong naaawa sa mag-asawang ito. I-release na natin sila at payagan na natin silang bumalik sa world of the living. Dahil nga napatigil lahat ng mga workers doon sa underworld. Pati yung si Sisyphus na nagro-roll ng bato doon sa underworld ay napatigil na rin. Si Sisyphus, yung pag-roll niya ng bato sa underworld ay naging punishment niya nung sinubukan niya na i-cheat ang death. Nahuli siya. Kaya yun yung forever na punishment niya sa underworld. Ang taga-roll ng bato, open-close. So dahil nga naawa rin itong si Hades at si Persephone, inutusan ni Hades ang kanyang mga alipores at sabi, sige sunduin niyo na si Eurydice, papuntahin niyo dito sa harap ko. So habang dinadala ng mga alipores itong si Eurydice sa harap ng altar ni King Hades, hindi mapigilan ni Orpheus ang kanyang nararamdaman. Kaya naman sinalubong niya itong si Eurydice, kinis niya at niyakap niya. Tapos nagbulungan ang mga naan doon sa underworld. Sabi nila, sana oil. Ayun na nga, pinayagan silang bumalik sa world of the living, pero may instruction si Hades sa kanila. So sabi ni Hades sa kanya, Orpheus ha, isa lang ang pinag-uutos ko sa'yo, wag na wag mong lilingunin ang asawa mo kasi kapag lumingon ka, akin ka. Kapag lumingon ka o nilingon mo ang asawa mo, habang buhay na siyang mawawala sa'yo. So sabi ni Orpheus, basic, mag-sure oy. Sige po, Hades.
Susundin ko ang instruction ninyo. Hindi ko lilingunin at nangangako ako sa inyo na tutupad ako sa usapan natin. Eto na nga, nag-start na silang maglakad. Nung una, naririnig pa ni Orpheus ang yabag, ang footsteps ng kanyang asawa. So sabi niya, okay, andyan siya sa likod ko. Pero kahit ilang beses na matempt siya na lingunin, hindi talaga niya ginagawa kasi iniisip nga niya yung kasunduan nila ni Hades. Pero nung malapit na sila sa exit of the underworld, nag-doubt na itong si Orpheus. So sabi niya, hindi, sumusunod ba talaga sa akin ang asawa ko? Paano kung hindi? Paano kung pinagtitripan lang ako ni na Persephone at ni Hades? Paano kung wala talaga yung asawa ko sa likod ko? Nang hindi na siya makatiis, lumingon siya. Paglingon niyang ganon, hinatak pabalik sa underworld si Eurydice. Sinubukan pa niyang hawakan ang kamay ni Eurydice, pero hinatak na siya ng black shadows pabalik sa underworld. Tapos kumanta ulit ito si Orpheus. Sabi niya, Ganun. Bumalik ngayon si Orpheus sa world of the living. At hindi na rin siya nakisalamuha pa kahit na kanino. So namuhay siya mag-isa. Ang pagkamatay ni Orpheus ay maraming versions, pero ito yung pinakakilala. So meron di umanong groups of Maenads. Ang mga Maenads na ito ay female followers ni Dionysus, na god of wine, fertility, ritual madness, and ecstasy. Ang ibig sabihin ng Maenads sa Greek ay mad women. Ito mga Maenads na tumahilig sa party. Naglalasing sila tapos sumasayaw-sayaw sila. Lahat na ng klase ng rituals ginawa nila. Pero ang kanilang ritual ay kakaiba. Dahil kailangan nilang lumegwak ng tao o kaya ay hayop. Pero yung mga nililegwak nila ng mga tao o hayop ay tinatanggal pati yung mga body parts, ganon, lahat. Nakita ng mga Maenads na, mag-isa lang si Orpheus. Paano kung akitin natin tapos makitulog tayo sa kanya? Ganon. Pero nung sinubukan nilang akitin si Orpheus, sabi ni Orpheus, pwede bang wag na lang kayong lumapit sa akin? Pwede bang tugtugan ko na lang kayo tapos sumayaw na lang kayo dyan? Pero ang mga tinugtog nitong si Orpheus ay mga sad songs kasi nga, di ba, ongoing ang kanyang lamentations, ang kanyang paghihinagpis. So nagalit itong mga Maenads. Sabi niya, piste ka, nakikita mong nagsasayaw-sayaw kami dito, nagpa-party kami dito, tapos tutugtugan mo kami ng sad songs. Binato nila ng binato itong si Orpheus. Pero dahil powerful ang music nitong si Orpheus, na dadudge yung mga bato. Tapos dahil nga mad women itong mga Maenads, ang ginawa nila, nagsisisigaw sila, nag-scream sila, nag-hysterical sila. Tapos nagpatugtog sila o nagtatatambol sila, nagpatugtog sila ng mga bells o kung ano-ano, naggawa sila ng noise. At syempre, one versus how many Maenads, natalo ang music ni Orpheus. In short, pinatay nila itong si Orpheus at dinismember siya. Tapos yung mga dismembered body ay tinapon nila sa ilog. Pati yung lyre nitong si Orpheus, tinapon din nila sa ilog. Ang nakaretrieve ng lyre ay isang river deity. So si river deity, pinakawalan niya yung lyre hanggang sa umagos sa island of Lesbos, na kung saan na andun ang mga muses. So nakita ng mga muses yung lyre, tas na-recognize nila na, ay kay Orpheus to namatay na si Orpheus. Sabi ng mga muses, patay na si Orpheus pero kailangan natin gumawa ng paraan para maalala siya ng mga tao, ng mga nilalang sa mundo na merong isang Orpheus na magaling sa music. Kaya nilagay nila yung lyre sa kalangitan bilang isang constellation. So hanapin ninyo sa ating kalangitan. Kung meron kayong makikita na, ay parang lyre. So, siguro ito si Orpheus, yung lyre ni Orpheus. Ganun. So yun, ang tragic love story ni Orpheus and Eurydice. Maraming salamat po sa lahat ng nag-request at i-comment nyo lamang sa baba kung ano yung story sa Greek myth na gusto nyo pang ikwento natin sa mga susunod na videos. Bye!